ang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Oras mga kapuso, alas 3:30 ng umaga. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. With vote in favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. For a complaint to be sufficient in substance, let us all be reminded it must do more than suggest wrongdoing by association or inference. It must plead facts with particularity, showing that the official personally participated in, knowingly authorized, or culpably ignored acts that strike at the integrity of the office itself. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ikalima sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo natin managbabagang balita, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 nakataas sa 7 lalawigan dahil sa bagyong Basyang. Klase sa ilang paaralan sa bansa, suspendido ngayong araw. Bilang ng mga naitalang namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan, umakyat na sa 45 ayon sa Philippine Coast Guard. 2 reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idineklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance o kulang sa substansya. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kinumpirma na inirekomenda ng kasuhan ang ilang senador sa draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Pero binabalangkas na report, hindi pa pinal. Ugong na kudeta sa Senado, posible pero hindi pa sa ngayon ayon mismo kay Senate President Tito Soto. At 9 na individual namatay na mahulog sa bangin ang isang mini dump truck sa Negros Oriental. Umaga na! Balita na! Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Napanatili ng bagyong Basyang ang lakas nito habang nasa Philippine Sea. Batay sa 2 AM bulletin ng Pag-asa, huling namata ng sentro nito 515 km sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 km per hour. Taglay ng Tropical Storm Basyang ang lakas ng hangin aabot sa 65 km per hour at pabugsong aabot sa 80 km per hour. Sa forecast ng Pag-asa, maaring tumama ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Eastern Mindanao mamayang gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog na bahagi ng Surigao del Norte kasamang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, dulong hilagang bahagi ng Davao Oriental, Agusan del Norte, hilag at silangang bahagi ng Agusan del Sur, timog silangang bahagi ng Misamis Oriental at hilagan silangang bahagi ng Bukidnon. Nasa signal number 1 naman ang gitna at timog na bahagi ng Eastern Samar, timog na bahagi ng Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, silangang bahagi ng Capiz, timog silangang bahagi ng Antique, Dinagat Islands, natitirang bahagi ng Surigao del Norte, hilagang bahagi ng Davao Oriental, hilaga at gitnang bahagi ng Davao de Oro, hilaga at gitnang bahagi ng Davao del Norte,
natitirang bahagi ng Agusan del Sur. Camiguin, natitirang bahagi ng Misamis Oriental. Natitirang bahagi ng Hilaga at silangang bahagi ng Bukidnon. Silangang bahagi ng Lanao del Norte. Hilagang silangang bahagi ng Lanao del Sur. Hilaga at gitnang bahagi ng Misamis Occidental at silangang bahagi ng Zamboanga del Norte. Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, February 5, dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Basyang. Sa abiso ng mga lokal na pamahalaan, walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod. Bohol hanggang bukas, February 6, Tacloban City, Sugod at Carmen sa Cebu. Negros Oriental hanggang bukas, February 6. Hinigaran at La Castellana sa Negros Occidental hanggang bukas, February 6. Iligan City, Lanao del Norte hanggang bukas, February 6. Butuan City, Agusan del Norte. Hinatuan, Surigao del Sur. Kansilado rin na mga panghapon na klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Siquijor ngayong araw. Suspendido naman ang face-to-face classes at magpapatupad ng alternative learning modality sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cebu City, Medellin, Davao, Danau City at Dambantayan sa Cebu. Habang wala ring face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Cagayan de Oro City ngayong araw hanggang bukas, February 6. Umaga na, balita na! Inalerto ng Office of Civil Defense sa mga residente ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao dahil sa Bagyong Basyang. Nagbigay din ng direktiba si National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa lahat ng Regional Office ng Disaster Management na palakasin ang paghahanda sa Bagyong Basyang. Kabilang dyan ang agarang pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko gamit ang multi-platform communication, paglalagay ng tamang warning signs sa mga lugar na delikado sa landslide at baha. Gayun din ang paglabas ng travel advisories at posibleng suspension sa land at air travel. Mahigpit na pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib. Pagpapatupad ng no-sale policy at movement restriction para sa kaligtasan ng publiko. At pre-positioning ng resources at pagtitiyak sa kahandaan ng personnel, sasakyan at kagamitan para sa mabilisang tugon sa oras ng emergency. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Itinaas na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Blue Alert bilang paghahanda sa Bagyong Basyang. Ayon kay DSWD, Disaster Response Management Group Head Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang kanilang pagbabantay at koordinasyon sa mga lugar na inaasahang maapektuhan ng bagyo. Sa kabuuan, 3.5 million family food packs na ang nakatalaga sa lahat ng bodega ng DSWD sa buong bansa. Sa Caraga Region na maaaring maapektuhan ng bagyo, mayroon na silang nakapreposition na mahigit 186,000 na kahon ng family food packs. Sakali naman na lumala ang sitwasyon, tiniyak ng DSWD na mayroon silang nakahandang mahigit 3 bilyong pisong Quick Response Fund na maaaring gamitin. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Pumalo na sa 45 bilang ng mga naitalang namatay sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Yan ay matapos sa makarecover kahapon ng 2 labi ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa katubigan sakop ng Balok-Balok Island. Katuwang ng PCG sa paghahanap sa mga sakay ng lumubog na barko ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, local government units at mga mangingisda. Kasunod dito, sinabi ng PCG na nananatili pa rin sa 316 ang bilang ng mga survivor o nakaligtas sa trahedya. Samantala, napasok na rin ng mga technical diver ng PCG ang lumubog na barko ng MV Tricia Kirsten 3. Kinumpirma ito ni Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Commodore Rehard Marfe. Makara matukoy ang eksaktong lokasyon ng pinaglubugan ng barko. Ang pagpasok ng mga technical diver sa barko ay bahagi ng isinasagawang underwater assessment operations para matukoy ang sanhi ng paglubog nito. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Idineklarang insufficient in substance ng House Committee on Justice ang 2 impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa pagdinig ng komite, 42 ang pumabor na ideklarang insufficient in substance ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ng abogadong si Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Abang idineklara rin na insufficient in substance ang ikalawang reklamo na inihain ni dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at inendorso ng Makabayan Black matapos tutulan ng 39 na kongresista ang pagiging sufficient in substance nito. Bago dinesisyonan ang dalawang reklamo laban sa Pangulo ay tinalakay muna ng mga kongresista ang mga inilatag na grounds for impeachment ng dalawang reklamo. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na kapag idineklarang insufficient in substance ang dalawang reklamo ay gagawa sila ng committee report na kanilang iaakyat sa plenaryo ng Kamara para pagbotohan. Sakaling sumang-ayon ang plenaryo sa report ng committee ay masasabing patay na ang impeachment complaint laban sa Pangulo, pero kapag binaligtad naman ng plenaryo ang ulat ay bubuo ang komite ng articles of impeachment laban sa Pangulo at isusumite ulit sa plenaryo. Kapag nakakawa ito ng 1/3 na boto ng mga miyembro ay aakyat ang articles of impeachment sa Senado na uupo bilang impeachment court. Umaga na, balita na! Ikinatuwa ng Malacanang ang naging resulta ng pagtalakay ng House of Representatives sa dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang ambush interview, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na natutuwa ang Pangulo dahil nasunod ang proseso bagaman hindi napanood ng Pangulo ang botohan at deklarasyon na insufficient ang substance o laman ng reklamo dahil nasa 20 ito kahapon. Nasabihan naman siya sa naging resulta ng botohan. Nakita rin umano na mambabatas maging ng ilang constitutionalist kung ano ang katotohanan o nakitang walang merito ang mga reklamo. Ngayong natapos na ang issue, sinabi ni Castro na nakatutok ang Pangulo sa muling pagbawi ng ekonomiya ng bansa at kung papaano maiaangat ang buhay ng mga Pilipino. Mensahe na lamang ng palasyo sa publiko, sana ay naliwanagan na sila. Giit din ng Pangulo, let's move forward o umusad na tayo dahil kailangan ng tutukan ang muling pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Tila iniiwas ng tinatawag na supermajority sa Kamara na humarap ang Pangulo sa impeachment proceedings. Yan ang iginiit ni Renato Reyes, presidente ng grupong Bagong Alyansa Makabayan na Bayan at isa sa mga naghain ng reklamong impeachment. Kasunod ng pagbasura ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y insufficient in substance o kakulangan sa substansya. Ayon kay Reyes, kung tutuusin, hindi pa sana ito ang panahon para pag-usapan kung may sapat na basihan o may matibay na ebidensya kaugnay ng reklamo impeachment. Bagaman hindi na nila ito ikinagulat. Dapat itong yugto ng mga pagdinig. Tinatanong lang naman kung meron bang recital of facts constituting the offense charge. Ibig sabihin, nilista ba namin yung mga ginawa ng Pangulo, nagiging batayan para sabihin na nangyari yung betrayal of public trust. Hindi pa po dapat ngayon pinag-uusapan yung meron bang ebidensya, meron bang attachment, meron bang mga authenticated documents. So ay sa susunod na yugto pa kung saan kailangan pagpaliwanag din yung nasalakdal o yung inaakusahan yung Pangulo. Clearly, ayaw nilang humantong sa ganoong yugto, haharap ang Pangulo sa mga usaping ito. Sa kabila nito, naniniwalang grupo na hindi pa masasabing patay na ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Yan talaga natin yung kabuuan ng proseso. Pahuyan din, so long as kung sa plenary, pwedeng makakuha ng 1/3 vote ng mga mambabatas na magsasabing, hindi, dapat ituloy ito sa transmittal sa Senate bilang articles of impeachment. Pero politically, nagsabi na yung mayorya na talagang hindi nila palulusutin itong impeachment complaint. Totoo din po na magiging mas mahirap makakuha ng 1/3 vote pagdating po sa plenaryo. Pero ano pa man, yung mga nasasaad sa impeachment complaint, kahit pa ho ito dineklarang insufficient in substance, ito po ay mga seryosong aligasyon na hindi mamamatay. Tiniyak din na gagawa sila ng paraan para magkaroon ng pananagutan ang mga dapat managot sa usapin ng malawakang korupsyon sa bansa. Sa huli, binigyan din ni Reyes na hindi pa maaaring move forward hanggat walang napapanagot. Hanap
tayo ng paraan outside the impeachment process for these issues to be raised para ko maimbestigahan, para ko mailantad yung buong katotohanan. Kasi yun naman po ang hangad natin dito no? Yung impeachment proceedings dapat daan to para malaman ng publiko yung kabuuang katotohanan. We cannot really move forward kasi po wala pa nga akong nanagot na malalaking tao dito sa nangyari sa corruption. All these people na pinangalanan na tumanggap ng pera, bakit wala akong nakakasuhan? So paano tayo mag-move on? Tinig ni Renato Reyes, presidente ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan at isa sa mga naghain ng reklamo impeachment laban sa Pangulo. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Nananatiling neutral ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakuling survey ng Social Weather Station o SWS na ginawa noong November 24 hanggang 30, 2025 kung saan 1,200 ang respondents. 40% ng mga Pilipino ang nasisiyahan sa performance o trabaho ng Pangulo habang 43% naman ang dissatisfied o hindi nasisiyahan at 17% ang undecided. Kung ikukumpara noong Setyembre 2025, ang gross satisfaction rating ng Pangulo ay halos hindi nagbago mula sa 39% habang ang kabuang undecided o hindi pa nakakapagdesisyon ay nananatili sa 17% at ang gross dissatisfaction ay halos hindi rin nagbago mula sa 44%. Pinakamataas ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa Balance Luzon na may positive 13, sinundan ng Visayas na may positive 2. Samantala, nananatili mababa ang kanyang rating sa Metro Manila na negative 17 at Mindanao na negative 29. Tumaas din ang kanyang net satisfaction sa mga rural areas pero bumaba naman sa mga urban areas. Ayon sa SWS, ang survey ay non-commissioned at inilabas bilang public service. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Oras mga kapuso, alas 3:46 na umaga. Umaga Na, Balita Na! Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. May problema lang talaga siguro sa pag-iisip si Gael. Mapang-angkin, mapaghanap. Siya lang yung lalaking masyadong emosyonal. Brutal, walang pakundangan. Masaya nung umpisa eh. Pero alam mo, Mitos, nakakapagod din pag sobra-sobra. Parang nakakalunod. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Hindi pa titinag, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number 1 sa buong taon ng 2025 sa AM station, ang Super Radio DZBB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Mga kapuso, ako po si Lala Roque. Salamat ha sa pagtitiwala at ramdam na ramdam namin ito sa taong 2025. Kaya naman ang Super Radio DZBB ay number 1. At ngayong 2026, hayaan niyong manatili kaming inyong mata, tenga at boses sa inyong bahay, buhay at sa lipunan. Basta radyo, solid DZBB tayo! DZBB Super Radio number 1. Umaga na! Balita na! Dalawang drug suspects huli sa Pasay City. Detalye mula sa ating kasamang si Rod Vega. Rod! Mautimbog ang dalawang drug suspects sa kinasang bypass operation na matauhan ng Pasay Police Station sa Harrison Street, Barangay 14, Zone 1, Pasay City. Ang mga suspect ay sina alias J at alias Peter
pawang mga street level individual pagdating sa bebenta sa bawal at droga. Nakumpiska sa kanila ang abot sa 27,000 pisong halaga ng shabu. Maharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio, DCWB dapat Otoro. Umaga na! Balita na! Sa iba pang balita, inirekomendang kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Yan ay kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson batay sa draft ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukod dito, inirekomenda rin umano sa draft report na ihabla sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla at dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Bagaman hindi kasama sa draft report, nakasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez, kabilang naman siya sa inirekomenda para sa further fact-finding o investigasyon dahil nabanggit sa investigasyon pero walang validation ang paratang. Sinabi rin ni Lacson na bukas siya sa mga mungkahi na amyenda sa draft partial report pero hindi siya papayag kung mababago pa ang mga nabanggit dahil sasalungat sa nangyayari na sa ground o sa nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice na. Suportado naman umano ni Senate President Tito Soto ang anumang magiging rekomendasyon ng komite at kung dahil dito ay makukudita o malalagay sa panganib ang liderato ni Soto, sinabi ni Lacson na part of the game ito at aakuin niya ang responsibilidad. Umaga na! Balita na! Kinumpirma na ni Senate President Tito Soto ang posibilidad ng term sharing nila ni Senador Loren Legarda sa pamumuno sa Senado. Ayon kay Soto, balak nilang paupuin si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress na nakatakda sa June 2028. Sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan na hindi ito masasabing compromise sa umano'y nasa watang kudita ni Legarda laban kay Soto. Ayon pa kay Pangilinan, napasadahan lang ito na posibilidad nung magpulong sila kahapon pero walang naisapinal. Kahapon, nagpahapyaw na ang ilang senador sa posibleng power sharing o term sharing ni Soto at Legarda matapos na masawata ang umano'y tinangkang kudita ni Legarda at ng minority bloc. Samantala, sinabi rin ni House Majority Leader Sandro Marcos na walang kudeta sa Kamara sa kabila ng pagiging tahimik ni House Speaker Faustino D. III habang nagtatrabaho ito. Umaga na! Balita na! Sa botong 238 pabor, 10 tutol at 9 na abstain, muling pinatawan ng Kamara ng 60 araw na suspensyon si Cavite Representative Kiko Barzaga. Ito'y matapos na aprobahan ng Kamara ang committee report 102 ng House Committee on Ethics and Privileges sa sesyon kung saan present mismo si Barzaga. Binasa naman ni House Ethics Panel Chair JC Abalos ang findings at rekomendasyon nila. At ito ay patawan muli ng 60-day suspension si Barzaga dahil sa repeated misconduct at mga paglabag sa kondisyon mula sa panahon ng unang suspensyon sa kanya noong December 1, 2025 hanggang January 30, 2026. Inirekomenda rin na sa panahon ng suspension walang matatanggap na sweldo at allowances ang batang kongresista. Matatandaan na muling nagsagawa ng pagdinig ang ethics panel kasunod ng panibagong reklamo laban kay Barzaga. Isa rito ang naging privilege speech pa ni Manila Representative Rolando Valeriano kung saan humirit siya na patawan ulit ng suspension si Barzaga dahil sa patuloy na pagpo-post sa social media na nakakasira sa imahe ng Kamara at mga opisyal ng gobyerno. Samantala, sinabi naman ni Barzaga na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang naging post sa social media bagamat maghihinay-hinay na siya. Kayo'y nakikinig sa Umaga na! Balita na! Nagbitiw na bilang miyembro ng Kamara si AXIS Party List Representative Edvic Yap. Sa sesyon kahapon, inanunsyo sa plenaryo na may sulat siya para iparating sa Kamara ang kanyang resignation. Dahil dito, iniutos ng Kamara na i-drop o alisin na si Yap sa roll of members. Matatanda ang si Yap ay isa sa mga kongresista na nadadawit sa flood control scandal kung saan mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na frozen ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si Benguet Representative Eric Yap. Umaga na! Balita na! Pinatawan ng 1 taon na suspension ng Office of the Ombudsman ang alkalde, vice-alkalde at 8 konsehal ng bayan ng Minglanilla sa Cebu.
na kinibibilangan ni na Mayor Rajiv Enad, Vice Mayor Lani Peña at 8 konsehal ng bayan. Sa dokumentong nakuha ng GMA Regional TV mula sa Provincial Office ng Department of Interior and Local Government, nagugat ang suspension sa administrative case na grave abuse of authority, grave misconduct, gross neglect of duty, harassment at oppression. Ginagalang naman umano ng mga opisyal ang suspension order pero naghahanda na ang kanilang mga abogado sa susunod nilang hakbang. Samantala, ayon kay Dr. Jesus Robel Sastrillo Jr., Provincial Director ng DILG, ang papalit bilang pansamantalang alkalde ng bayan ay ang unang konsehal na si Leslen Enad, asawa ng suspendidong mayor. Sa posisyon naman ng vice-alkalde, nangangailangan naman ito ng order sa pagtatalaga mula sa Pangulo na ipapasa sa kalihim ng DILG. Para naman sa nabakanteng mga posisyon ng 2 ex-officio member ng Sangguniang Kabataan at Liga ng mga Barangay ng Bayan, ang kanilang mga vice-presidente naman ang pansamantalang papalit sa kanilang tungkulin. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Hinatulan ng Manila Regional Trial Court Branch 21 ng reclusion perpetua at multa na 50 million pesos ang 3 individual na sangkot sa 998 million pesos na drug smuggling case noong 2019. Ayon sa Department of Justice, nakitaan ng sapat na basihan at ebidensya ang mga akusadong sina Moctasil Abundol Asimudin, Emmanuel Paulo de los Reyes at George Fernandez dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Bunso din ito na kanilang partisipasyon sa importasyon ng shabu na isinilid sa mga aluminum pallets o paleta na nagkakarga ng mga sako ng tapioca starch. Nabatid na taong 2019 nang abandonahin ang naturang kargamento na idineklarang mga tapioca starch. Lumalabas sa investigasyon na ang mga aluminum na paleta ay naglalaman ng mga illegal na droga na may bigat na 148 kilos. Nadiskubre ang mga illegal na droga makaraang matuklasan ng mga puting powder substance na nalaglag mula sa isa sa mga aluminum pallets nang buhatin ito ng forklift. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Binasura ng Korte Suprema ang petisyon na kumekwestiyon sa constitutional ng kautusang nagtatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Batay sa resolusyong isinulat ni Associate Justice Samuel Agairlan, nabigo ang mga petitioner na sina Jacinto Paras, Manuelito Luna at Attorney Ferdinand Topacio na sumunod sa basic requirements para sa judicial review. Nilabag kasi nila ang hierarchy of courts doctrine nang direkta nilang isampa sa Korte Suprema ang petisyon nang hindi pinapadaan sa lower court. Binigyan din ng korte na itinatag ang ICI bilang independent ad hoc fact-finding body para imbisigahan ang mga anomalya sa flood control projects sa buong bansa. Ginit pa ng Supreme Court na walang naipakitang aktual na kaso ang mga nagpetisyon na magpapatunay na nalabag ang kanilang mga karapatan o nakaapekto sa kanilang mga kautusan. Nabatid na sa petisyong inihain ay giniit ng mga petitioner na nilabag ng Executive Order No. 94 ang Equal Protection Clause at hindi nito kinikilala ang legislative power ng Kongreso, Office of the Ombudsman at ng Commission on Audit. Umaga Na, Balita Na! Siyam ang kumpirmadong namatay na mahulog sa bangin ng isang mini dump truck sa Bayawan City, Negros Oriental kahapon. Dinitilarang dead on arrival ang siyam na lulan ng truck dahil sa matinding pinsala sa katawan. Sa panayam kay Lieutenant Colonel Josan Patalag, Chief of Police ng Bayawan City, nawala ng kontrol ang driver ng dump truck habang nasa pababang bahagi ng National Road. Sinasabing accident-prone na lugar kung saan naroon ang nasa 30 metrong lalim na bangin. Ayon sa Pangulo, ayon sa mga pulis, hindi naman masama ang panahon at hindi rin madulas ang kalye. Bukod siyam na sakay ng truck, dala rin ito ang 5 drum ng krudo at langis. Sa paunang investigasyon, lumabas na pawang mga empleyado ng Bayawan City Agriculture Office ang mga biktima na nagmula sa isang barangay at pabalik na sa city proper. Umaga Na, Balita Na! At tabay na mga kapuso, susunod na si Manny Vargas sa balit ng balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan ng nagbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga Na,